So, ayan. Ayan, no? Magandang umaga po, no, sa ating lahat. Good morning po, Nanay Karina, Pastor Billy, no? Nanay Josie, Tita Lisa, at sa mga kapatid ko po dito sa Maribeles, no? At sa lahat po ng bumubuo ng CRC Santa Ana. Magandang umaga po sa atin lahat, no. So, no, ang i-share ko po ngayon ay na-share ko po to, no, dito sa CRC Maribela sa morning prayer po namin noong Sabado, no. At kaya po siguro lead ako ni Lord ng unexpectedly, no. May pinalitan lang po ako na ay gusto po siguro ipasabi to ni Lord, no, sa ating lahat, no. So, amen. Bago po ang lahat ay mag-pray po muna tayo at humingi po tayo ng gabay sa banal na espiritu, no? So, yes, Lord, hallelujah, Jesus, pinupuri ka namin, dinadakila ka namin, tinataas ka namin, Panginoon. We acknowledge your presence, Holy Spirit, kasamahan mo nga po kami, Holy Spirit. Lord, maraming salamat po sa araw na to, sa oras na to, Panginoon, na pinagkaloob mo po sa amin, Lord God, nawa ay mangusap ka po sa bawat isa, Panginoon. Gamitin mo lamang po akong daluyan ng iyong salita, Panginoon. Langisan mo po ang aking dila, Panginoon. Anoint mo po ako, Lord God. Ibuhos mo po sa akin ang iyong makapangyarihang langis, Panginoon, Lord. Gawin mo nga lamang po akong instrumento ng iyong mga salita, Panginoon. Ikaw po ang mag-speak, Panginoon. Ikaw po ang mangungusap sa bawat isang nakikinig po sa amin, Lord God. Panginoon, may your presence, Panginoon, be felt, Panginoon, sa aming kanya-kanyang tahanan, bagamat hindi kami magkakasama physically, Lord God, but our heart, our spirit, and our goal is one, Panginoon. Yun ay maidakila ka, mapurihan ka, at maitaas ang iyong pangalan, Lord God. Maraming salamat po, Panginoon, sa programang ito, Panginoon, na True Mention, Panginoon, True Online, Panginoon, ay may nawiwin pong kaluluwa, Lord God. Maraming salamat po, Panginoon, sa paggabay mo sa amin sa araw-araw, lalo na sa pagmamahal at sa biyaya mo, Panginoon, na walang katapusan, Panginoon. Lord, buksan mo po ang aming puso upang ma-receive po namin ang yung eternal wisdom, Lord God, at bigyan mo po kami ng listening ears, Panginoon, para marinig po namin ang iyong magandang boses, Panginoon. Hallelujah, Lord. Mangusap ka po sa amin, Panginoon, sa kaparaan ng madali ka po naming maririnig at madali po naming maiintindihan, Panginoon. Sa iyo lang ang papuri, pasasalamat. This we ask and pray, amen and amen, no? Ito po ang aking first time na magli-lead sa morning prayer, no? So, bear with me po, no? So, ang topic ko po is spiritual maturity, no? Pag may nagtanong po sa atin, no, kung ano na po ba yung status po natin sa ating spiritual, no? Ano po ang sasagot natin? Sasabihin po ba natin, ay lagi naman ako nagsisimba tuwing linggo, no? Lagi naman ako nagpupunta sa church, no? Ibig sabihin po ba nun, spiritual matured na po tayo, no? Lagi kang nagfa-fasting, lagi kang nagde-devotion, at marami kang alam na verse, no? Ibig sabihin po ba nun, spiritual matured na po tayo, no? Laging may hallelujah, may amen, praise God sa ating sinasabi. Lagi kang nagbibigay ng offering, nagta-tithes ka, nagdo-donate ka sa church, or kung may position ka sa ministry or sa church, no? Ibig sabihin po ba nun is spiritual matured na po tayo. So, hindi po, no? Dahil ang mga physical na gawain ito ay wala po tong kinalaman sa kondisyon ng ating puso. Kung meron po tayong lumalagong relasyon sa Diyos, no? Kung lumalago ba tayo sa kagandang loob ng ating Diyos, no? Kasi yung mga external works na to ay pwede mo namang gawin, no? Na hindi tama ang puso mo, no? Maaari din na marami kang achievements, no? Pero hindi ka lumalago sa kaparaanan ng Diyos na gusto niya para sa'yo, no? Maaring nagpo-post ka sa social media ng mga activity mo sa Lord, no? Maybe gusto mo lang ipakita yung mga activity mo sa church, no? Na nagsimba ka, gano'n, no? At minsan tumutulong din tayo, no? Kasi akala natin pag gumawa tayo ng mabuti, tumulong tayo sa ating kapwa.
ibig sabihin tatanggapin tayo ng ating Ama sa langit, no. So no, ito po yung pag-aaralan natin ngayon, no. Ang spiritual maturity po ay mahirap po itong abutin, no. Pero no, mahirap po itong abutin kasi karamihan sa atin ay iba yung focus natin. So malalaman po natin dito sa pagbulay-bulay po ng salita ng Lord, no. So sabi sa Thessalonians 1 verse 3 NLT version, "Dear brothers and sisters, we can help but thank God for you because your faith is flourishing and your love for one another is growing," no. Yung mga anak daw po ng Diyos, no, na habang lumalalim sa kanilang pananampalataya is lumalalim din ang pagmamahalan po nila sa isa't isa, no. Amen. Napatunayan naman po yan, no, sa atin, no. Sabi nga po dito sa 2 Peter 3 verse 18, "Rather you must grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ," no. All glory to Him both now and forever, no. Doon lang po tayo mag-grow sa grace and knowledge, sa wisdom po na binibigay sa atin ng ating Panginoon, no. Pansinin po natin, no, ang paglago po ay wala pong katapusan yan, no. Lumalago po tayo sa kagandahang loob ng ating Diyos, no. Maybe now we realize na God designed us to grow, no. But kung gusto po natin magbago, kung gusto po natin mag-mature, no, bakit ang hirap? Ang hirap magtiwala, no, sa Diyos, no. Minsan nagkakaroon tayo ng doubt sa Kanya, no. Lalo na sa kapwa, no, ang hirap magmahal sa kapwa, lalo na yung mga taong nakasakit sa atin, no. Amen, no. Ginagawa ko naman yung dapat gawin, ginagawa ko naman yung iniiwasan ko naman yung tama, ginagawa ko naman yung tama, tumutulong naman ako at ginagawa ko naman yung church activities, no. Maybe, no, hindi tayo lumalago kasi nakafocus tayo sa mga dapat nating gawin. Sabi nga po, no, hindi ka lalago kung lagi ka nakafocus sa paglago, no. So, may formula po tayo, no, do's and don'ts plus church activities plus good work equals maturity, no. Hindi po yun ang makakapagpalago po sa atin, no. Yung mga ginagawa natin sa church, kung iniiwasan natin mga kasalanan, yung ginagawa nating maganda, no, yung hindi po yan makakapagpalago po sa atin, makakapagpabago at makakapag-mature ng ating spiritual, no. Opo, no, tama po yan at maganda po yung mga yan, no. Pero, no, wag po tayo dito mag-focus, no. Kasi kahit gaano pa karami yung nasalihan mong ministry at gaano pa karami yung naiwasan mong kasalanan, no, hindi pa rin ito ang makakapagsabi sa iyo kung ikaw ay matured na, no. Amen, no. So, paano ka darating sa ganitong pagbabago, no? Ibahin po natin ang focus natin, no. Ang focus mo ay sa Panginoong Hesukristo lamang, no. Kilalanin mo siya at sikapin mo na magpakaligaya, magpakalalim sa kanyang presensya. Bakit, no? Bakit po, no? Kasi siya lamang po ang nagbibigay ng paglago sa atin, no? Dahil ang paglago sa kagandahang loob ng ating Diyos, no, ay isang bagay po na hindi po natin kayang i-produce sa ating sarili, no? Amen, no? Opo, no, kasama po yung pagsunod, pagtitiwala, no, at yung cooperation po natin, no. Pero ang Diyos pa rin po ang nagbibigay sa atin ng pagbabago at pagmamature. Amen, no. Sabi nga po dito sa 1 Corinthians 3 verses 6 to 7, no. Sabi po ni Pablo, "I planted the seed in your heart and Apollos watered it, but it was God who made it grow." It's not important who does the planting or who does the watering. What's important is that God makes the seed grow. Wow, no, napakagandang verse po nito, no. Ang ibig sabihin po nito, no, ang paglagong kabanalan, spiritual, no, pagmamahal sa Diyos at saka ating kapwa at ang pagkakaroon po natin ng bunga ng Holy Spirit sa ating sarili na ay ang Diyos lamang po ang nagbibigay, nagpapatubo at nagpapalago po nito, no. Amen, no. Maaari din po meron tayong ginagawang discipline sa ating sarili, no, para tayo ay mag-grow, no. Pero wag po nating kalimutan na sa Diyos pa rin po ang focus natin at siya lamang po ang magbibigay sa atin ng pagbabago, pagmamature at pag-grow natin sa spiritual, no. Sabi nga po dito sa
Mark 4 verses 26 to 27. Okay. The king of God is like a farmer who scatters seed on the ground night and day. While he sleep or awake, the seed sprout and grows, but he does not understand how it happens, no? No, yung mga halaman po na tinatanim po natin, no? Tinatanim lang naman po natin ito at dinidiligan, no? Pero alam po ba natin kung paano po ito lumalaki, no? Yung magsasaka po, no, magtatanim po sila at papatubigan lang po ito, no? At maghihintay na lang po sila kung kailan po ito aanihin, no? Same as po sa atin, ano po yung binhing tinutubo natin sa puso natin, no? Ito po ang salita ng Diyos, no? Na tinanim natin sa ating puso at dinidiligan pa din natin ng salita ng Diyos, no? At pag nakita na ni Lord ang natama na yung puso mo, na ready ka na mag-mature, kusayang ibibigay ni Lord sa iyo. Amen, no? No, meaning, no, ang kapangyarihan, ang katuparan at ang pagmamature, ang pag-grow, pagbabago ay galing lang po yan sa Diyos, no? Kung ang paglago ay galing sa Diyos, ay ang glory ay sa Diyos lamang po, no? Hindi sa akin, hindi sa iyo, hindi sa pastors, hindi sa leaders, hindi sa mentor, no? Kundi sa Diyos lamang, no? Kaya wag po tayo masyadong mag-focus kung paano tayo lalago, no? Ay, gagawin ko to kasi ganun siya, no? Ay, kailangan ko makapag-disciple kasi may disciple na siya, no? Hindi po tayo pare-parehas ng kapasidad, no? Hindi po tayo pare-parehas ng maturity na meron tayo, no? Kaya, no, gawin lang natin yung mga pinapagawa sa atin ng Diyos, no? At mag-focus lang tayo sa Kanya, no? Minsan nakakalimutan na po kasi natin na yung ginagawa natin is para na lamang sa sarili natin, hindi na para sa Diyos, no? Wag po natin kakalimutan na lahat ng ginagawa natin ay para mag-glorify siya. Amen, no? Wag din po tayong mag-focus sa mga technique at hard work natin na minsan nagiging kayabangan na po sa atin, no? Lagi po tayong magpakababa, no? At bilang isang Kristiyano, no, dapat lagi tayong walang alam, no? Tanggalin po natin yung sarili natin, na tanggalin po natin sa ating sarili yung spirit of familiarity, no? Dapat lagi tayong willing matuto, lagi po tayong willing na magpa-correct at lagi po tayong willing na magpaturo. Amen, no? At namnamin po natin yung pagmamahal, yung kung paano tayo niligtas ni Lord, yung mga habag niya, yung biyaya niya sa atin, at yung plano niya po sa atin, no? Kasi naranasan naman natin kung gaano siya kabuti, no? Inalay niya nga po ang kanyang buhay, no? Doon sa cross ng Kalbaryo upang tayo ay magkaroon ng pananampalataya, malinis, isave, no? Patawarin sa ating mga kasalanan at binigyan niya tayo ng bagong buhay. Amen, no? At tinanggap niya pa tayo, no, bilang isang anak niya, no? Napakabuti ng Diyos sa atin, no? So, kailangan po natin lumago, no, sa ating sarili, no, upang pag tayo ay lumago na, no, magiging instrumento tayo ni Lord dito sa lupa, no, upang magligtas ng ating kapwa, no. No, amen, no. No, at ang yung lumalalim na intimacy po natin kay Lord ay yun po ang magbibigay sa atin ng pagnanasa na gumawa ng mabubuting bagay. Amen, no. So, dito po tayo magfo-focus sa formula na to, no. Delight in the Lord, let's seek Him through His Word equals maturity. Okay. No? Delight in the Lord plus seek Him through His Word equals maturity. Dito po tayo mag-focus, no, sa formula na to, no. Kaya nga po mahirap tong spiritual maturity, no, kasi karamihan sa atin nakafocus po tayo sa mga gagawin natin, hindi tayo nakafocus, no, sa Diyos, no. Maganda pong manood ng mga preaching about God, no, videos, no, sa YouTube or kung saan man, no. Pero, no, meron tayong Bible, no. Dapat ito po ang binabasa natin, kinakain natin araw-araw, tinitikman natin, no. Kasi paano natin marireceive yung wisdom, yung pangusap, yung gustong ipagawa sa atin ng Diyos kung hindi natin pinapakain yung ating sarili, no. Example po, no, yung mga bata, no, yung 1 taon,
yung toddler, no, okay pa yan subuan, no, hindi pa pangit tignan, no. Pero yung 10 years old, no, sinusubuan pa yan, ay iba na po yun, no, pangit na po yung tingnan, no. No, same as po sa atin, no, kung hindi na po tayo baby Christian, no, lalo na kung nasa soul po tayo, no, dapat hindi na po tayo sinusubuan, no, hindi na po tayo pinipilit mag-devotion, hindi na po tayo sinasabihan na mag-cell group, no, with all humility po, no, amen, no, no, ang sabi nga po dito, no, a spiritual healthy Christian is a spiritual hungry Christian, no. If you are not hungry means you are not healthy, no, amen, no. No, kasi sa araw na huminto po tayo na makipag-usap sa Lord, no, ito na po yung umpisa po ng pagbabago natin, pagbagsak natin, at pagbabalik natin sa dati nating ugali, no. Naranasan ko po to, no, lumayo po ako kay Lord, no. Talagang bumalik po ako sa dati, no. So, amen. In a scale of 1 to 10 po, gaano mo kagustong pumunta sa langit, no? So, syempre, ang sagot po natin is 10, no? Ito po ang tanong, in a scale of 1 to 10, gaano mo po kasabik, no? Yung pagnanasa mo na kainin, nabasahin yung salita ni Lord araw-araw, no? Sagutin po natin yan, no? Sa kanya-kanya po nating puso, no? Pero dapat po dito po tayo na-addict sa salita ng Diyos, no? Dapat lagi tayong newborn babies na lagi nagka-crave ng gatas, no? Tayo naman dapat lagi tayong uhaw sa salita ng Lord. Amen po, no? So, ang question po, no, paano ka dadating sa ganitong pananabik, no? Expose lang po natin yung sarili natin sa expose lang po natin yung kabutihan natin kay Lord at damhin natin yung pagmamahal niya, yung goodness niya sa atin, no, kung paano niya tayo niligtas, no. Example po, no, bakit po may na-addict sa drugs, no? Kasi lagi po kasi feeling nila masarap ito sa pakiramdam, no? Kaya na-addict sila doon at pinagnanasaan nila to dahil doon na nade-develop yung kanilang appetite, no? Same as sa alak, sa sigarilyo, sa pinapanood mo, sa binabasa mo na hindi kalooban ng Lord, no? Pag yan yung lagi mong pinapanood, yung vlogs, no? Doon nade-develop yung appetite mo. Yun na yung hahanapin natin, no? Same as sa positive side po, no. Pag ang salita po ng Lord ang lagi nating finifeed sa sarili natin, no, yun po, doon po madedevelop ang appetite natin at yun na po ang hahanap-hanapin po natin, no. No? So, expose po natin yung sarili natin sa salita ng Lord. Kasi, yung mga salita po niya, yun po yung nagiging gabay po natin sa araw-araw, no? Kasi, hindi po natin alam kung anong mangyayari sa araw-araw, no? Ang araw-araw nga po is a battle. Hindi mo alam kung sino susubok sa pasensya mo, no? At kung may darating kang problema, no? Kung hindi ka puspos ng salita ng Diyos, isang problema lang tumba ka. Pero pag puspos ka ng salita ng Lord, no, may pinangahawakan kang salita, magiging matapang ka, no, na harapin yung bawat pagsubok na darating sa ating buhay, no. Amen, no. Opo, no, mahirap pong gawin, no, magbasa, no, mahirap pong gawin, no. Pero pag nagawa po natin ito, no, at lagi na-develop po tayo dito, no, masarap po sa pakiramdam, no. Mahirap po, no, but at the end of the day, no, masarap po sa ating pakiramdam. Amen, no. So, no, paano po natin matatanggal yung mga sinful habits po natin, no? Yung isang tumbler po, no, paano po natin tatanggalin yung hangin dito, no, na nakasara? Ang sasabihin po ba natin is, babacuum mo, no? So, hindi po, kasi masisira, no? Ang gagawin mo po, bubuksan mo ito, pupunuin mo ng tubig upang mawala yung hangin, no? Same as sa atin po, no? Para matanggal po yung simple habits na meron po tayo, no? Pakainin lang po natin ang ating sarili ng salita ng Diyos at palitan po natin ito ng kabutihan, no? At kung lagi po natin finifeed yung sarili natin ng salita ng Diyos, ay yung mga simple habits na yan, kusa po yung nawawala, no? Amen, no?
no? Punuin po natin na ang sarili natin ng salita ng Diyos, no? Kilalanin mo siya, magpakaligaya ka sa Kanya, at kusa pong mawawala yung mga maling gawain na yan. Amen, no? Napakasarap po sa presensya ng Lord, no? So, yun po, no? Yun po yung spiritual maturity, no? So, bubuin na po natin ang formula ng ating spiritual maturity, no? Delight in the Lord plus seek Him through His Word equals maturity, leading to growth in worship, witness, and works, no? So ang meaning na po natin ng spiritual maturity is characterized by an ongoing, relentless pursuit of God, finding joy and satisfaction in His presence each day, leading to growth in witness and works, no? So pag po tayo ay nag-matured na sa ating spiritual, dito po, no, lalabas yung pag-grow po natin, no? So 3 growth areas po, no? Number 1 po is worship, no? Worship po is pagsamba. At ang pagsamba po natin kay Lord ay hindi po ito isang religion, kundi ito po ay isang relasyon. Hindi rin po ito isang okasyon, no? Na paglinggo lamang, no? Pag magsisimba ka lamang, kundi, no, ito po ay isang everyday encounter to God, no? Naliligo ka, naglilinis ka, naglalaba ka, may ginagawa ka, na nagluluto ka, no? Pwede ka makipagtagpo sa Diyos, no? Amen, ha? Maari din po yung encounter mo is nasa car, no? Nagpasalamat ka kay Lord, no? Lord, thank you kasi may nag-cut sa akin na mabilis na sasakyan, no? But, no, salamat Lord kasi tinuruan mo ko kung paano ako mag-response ng tama dun sa driver, no? Kasi po ang worship, no, ay ang pagsamba, ay ang makilala mo sa kung sino siya at tumugon ka kung sino siya sa buhay mo. Amen, no? Kung mapagmahal ka, mapagmahal si Lord. Kung mapagpatawad si Lord, mapagmatawad ka rin, no? Kung mapagpasensya si Lord, mapagpasensya din po tayo, no? Amen. Kaya lagi po natin suriin ang ating sarili, no? So yun po ang worship, no? Number 2 po is witness, no? Sabi po sa Mateo, no? Sabi po sa Mateo 5 verse 14 and 16, no? Kayo ang ilaw ng sanlibutan, gayon din naman dapat ninyong paliwanagin ang iyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang iyong mabubuting gawa at purihin ang iyong Ama na nasa langit, no? At yung witness po, ito po yung pagiging ilaw po natin, no, sa ating tahanan, sa ating kaibigan, o kung sino man yung taong makakasalamuha po natin, no? Example po sa trabaho, no? Paano ka magiging ilaw sa trabaho, no? No, hindi na baling hindi ka mapansin ng boss mo, basta yung honest ka, no, hindi na baling hindi ka ma-promote, basta wala kang ginagawang masama, hindi na baling wala kang bonus, basta hindi ka nagpapasipsip sa boss mo, no. Amen, no? Kasi po, no, pag nakita ni Lord sa yung honesty sa ating puso, siya mismo ang magbibigay sa atin ng bonus, magpro-promote, no, at no, amen, no? Sa asawa po natin, no, paano po tayo nagiging ilaw sa okay? Paano po tayo nagiging ilaw sa ating asawa, no? Sa ating kabiyak, no? Meron po ba tayong quality time, no? Nakikita ba niya na nagsisikap ka na palaguin ang iyong relasyon, no? Nagsasagmit po ba tayo, no? Nirerespeto po ba natin ang isa't isa, no? Bilang isang anak, no? Napapagkatiwalaan ka ba ng iyong magulang, no? Kahit hindi ka niya nakikita. Amen? Bilang isang magulang po, no? With all humility, no? Nakikita ba niya sa iyo, si Lord, sa buhay mo? Nagkakaroon ka ba ng leadership ng maayos? Natuturuan mo ba siya ng maayos, no? Lalo na kung may mga bata po tayo, no? Kasi yung mga bata po is gaya-gaya po sila, no? Kung ano po yung nakikita nila sa atin, yun po yung gagawin nila. Kung ano po yung sinasabi natin, yun din po yung sasabihin po nila, no? So, maging ilaw po tayo, no? Salt and light po tayo sa ating tahanan, sa mga maliliit na bagay, no? Paghuhugas ng plato, no? Kasi hindi naman po sila yung pinagsisilbihan po natin, no? Kundi si Lord sa buhay po natin, no? At kung may na-encounter po tayo, no? May nakasakit po sa atin, no? Paano po tayo magre-response, no?
Siyempre po, dahil anak tayo ni Lord, no, hanggat kaya natin na magpasensya, hanggat kaya natin magpakumbaba, no, gagawin po natin iyon, no. Amen, no. So, last po is number 3 is works, no. Sabi po sa Efeso 2 verse 10, no, nilikha tayo ng Diyos at sa pakikipag-isa natin kay Kristo binigyan niya tayo ng bagong buhay para gumawa tayo ng kabutihan na noon pa'y itinalaga na niya sa atin, no. Amen, no. Hindi lang niya tayo pinatawad, kundi nilikha niya ulit tayo at binigyan niya po tayo ng bagong buhay, no, upang gawin yung naiwan niya po dito, no, yung purpose po natin na mahalin ang bawat isa, no, lalo na po yung mahalin siya, yung vision niya po, no, na mag-win ng souls, no, lalo na po ngayon na nasa Plan 40 po tayo, no, nagagawa po ba natin yung mga pinapagawa ni Lord sa atin, no. Amen, no. Kahit sa mga small things din po, no, sa ating simbahan, no, napapagkatiwalaan po ba tayo, no, yung pag-aayos ng upuan, or kung ano pa yung dapat ayusin, no, paghuhugas ng plato, no, napagkakatiwalaan po ba tayo na Lord sa mga small thing, no, na dapat nating gawin, na hindi na po tayo pinupokpok, na hindi na po tayo kailangan utusan, no, dapat bilang isang lingkod ng Diyos, no, dapat lagi tayong may kusang loob, no, kasi paano tayo mapagkakatiwalaan ni Lord sa malaking posisyon kung ultimo sa maliit po, no, hindi po tayo mapagkatiwalaan, no. So, amen. So, yun po, no, yung 3 growth areas, no, worship, witness, and works po, no. So, for my conclusion po, no, sa Israel po, meron pong 2 major bodies, no, yung Sea of Galilee and yung Dead Sea po. Yung Sea of Galilee po is marami pong isda at maraming puno, maraming halaman na nakabalot po dito, no. Pero yung Dead Sea po is sobrang alat po nito, 10 times daw po ito ng alat na sa normal na dagat. Wala pong nabubuhay na puno, halaman or isda, no. Sabi po sa science, no, meron daw pong isang isda na naligaw doon, no. Excuse me po, no. Pero instantly namatay po ito at nabalutan ng asin, no. Ganun po siya kaalat. Wait lang po. Tingnan lang ako. So, yung Sea of Galilee at saka yung Dead Sea, parehas po silang dinadaluyan ng tubig na nanggagaling po sa Jordan River. Yung input po nila ng tubig is sa Jordan River po, no. Ang kaibahan po nila ay yung Sea of Galilee, meron po siya labasan ng tubig, yung Dead Sea po ay wala, no. Sa Sea of Galilee po, ang tubig ay dumadaloy, pumapasok, dumadaloy, no, at dumadaan ng tubig, no, sa Sea of Galilee, no. Pero yung Dead Sea po pumapasok pero walang labasan, no. Ang ibig sabihin po, ang tubig po sa Dead Sea ay stagnant, no. Pumapasok pero walang lumalabas na tubig. Same as po sa atin yung Dead Sea, no. Kung hindi nakakadaloy sa atin yung pagpapala na binibigay na natatanggap natatanggap po natin sa Diyos, no. At hindi po ito dumadaloy, no. Hindi po natin pinapadaloy, hindi po natin to pinapalabas, no, sa pamamagitan ng paglilingkod, no, at pagbibigay buhay po natin sa kapwa po natin, no. Tayo po ay magiging stagnant, no. Spiritual input but no spiritual output, no, equals stagnation. Kung lagi lang tayong input ng input, wala pong lumalabas, no, magiging stagnant po tayo. May pumasok sa yung spiritual gift, spiritual talent, no? Pero at blessings, no, nagaling sa Diyos, pero hindi mo ito pinalabas, hindi mo ito pinadaloy sa ibang tao, no. Ikaw po ay magiging stagnant, no. Tayo po ay magiging stagnant, no. Amen, no. Walang joy, walang peace, walang sense of satisfaction, walang fulfillment sa ating sarili, no. Kaya po, no, simulan po natin maging pagpapala po, no, sa bawat isa, no, sa pamilya natin, sa kaibigan po natin, o kung sino mang tao, no, na makakasalamuha po natin, no. So, amen po, no. Yun lang po ang aking masishare, no. Glory to God po. So, mag-closing prayer na po tayo, no. At muli po nating damhin ang presensya ng banal na Espiritu, no. So, yes, Lord, hallelujah, mahabagin naming
masalangit. Pinupuri ka namin, patuloy ka namin dinadakila, patuloy ka namin tinataas, patuloy ka namin sinasamba. Holy Spirit, patuloy ka pong pumagitna sa aming morning prayer, sa aming kanya-kanyang tahanan. Panginoon, itouch mo po ang puso ng bawat isa, Lord God, sa word na naibaba mo, Panginoon. Maraming salamat po, Lord God. Nawa ito po ay naitanim, Panginoon, sa aming puso. Ito po ay tutubo, mamumunga, Panginoon, sa aming buhay. Lord God, magagamit po namin ito sa pang-araw-araw na lakarin namin, Panginoon, upang ito ay ma-apply po namin, Panginoon, sa bawat taong nakakasalamuha po namin, sa aming pamilya, sa aming kaibigan, at sa mga taong malalapit sa amin, Panginoon, Lord. Lord, maraming salamat po sa turo mo, Panginoon, sa amin, na laging magsumiksik, na laging unahin ka, na laging mauhaw, Panginoon, sa iyong salita, Lord God, na sa iyo ma-develop ang aming sarili, no, Lord God, na pagnasain, Panginoon, yung mga salita mo, nakainin ito araw-araw, Panginoon, na lagi ka namin i-prioritize, Panginoon, sa aming buhay, Lord God. Sabi mo nga po sa iyong salita, Panginoon, unahin ka sa aming buhay at lahat ng bagay ay kasunod na lamang po. Panginoon, Lord, patawarin mo rin po kami, Panginoon, at kung minsan nalelegleg ka namin, nauhuli ka namin, Panginoon, patawarin mo kami pag kami ay nagkakaroon ng spirit of familiarity sa aming buhay, katamaran, Panginoon, rebuke mo po ito, Panginoon, turuan mo kami, Panginoon, tapikin mo kami, paluin mo kami, at lagi mo kaming ibalik, Panginoon, sa aming original na disenyo, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Lord, nawa ay ang aming devotional, ang aming prayer life, at ang aming relasyon, Panginoon, ay patuloy na lumalim, Panginoon, sa iyo, Lord God, at lagi naming aksyonan, Panginoon, ang mga bagay-bagay na pinapagawa mo sa amin, Panginoon, lalo na sa aming Plan 40, Panginoon. Ikaw po ang pumagitna, mangusap ka sa bawat isa, Panginoon, kung ano po yung strategy, kung ano po yung ibibigay mong strategy sa amin, kung sino po yung mga taong ini-impress mo sa amin, Panginoon. Mangusap ka sa amin through our dreams, Panginoon, through the people, Panginoon, na nakakasalamuha po namin, Lord God. Patuloy mo kaming kasamahan, Panginoon, protektahan, mahalin, Lord God. Salamat po sa biyaya mo sa amin sa araw-araw, Lord God, na kung minsan hindi namin deserve, Panginoon, pero ito ay patuloy na binibigay mo po sa amin, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Amin kami tinataas, pinupuri sa aming buhay. We love you, Lord. We love you, Jesus. We love you, Holy Spirit. We love you, Father God. This we ask and pray. Amen and amen. Tayo din po ay makiisa sa prayer request ni Ma'am Joy, no, for Jojo Malyari na maging totally independent sa pag-take ng gamot dahil sa eczema, and for Edino Badeja from cancer, and healing for Enereo Kaganda from heart attack. Prayer request of Roxanne Malyari from Ligaya Bundang na hindi na kumalat ang cancer at malusaw na ito, no, in Jesus name, no. Prayer for Camille Kerubin for spiritual revival, betterment for mental and physical health and financial breakthrough. Prayer request of Sandra Policarpio for Jaja Policarpio na hindi na siya maging dependent sa gamot. Prayer request of Paul Jan Lumanog for Marivic Lumanog para sa kanyang mata. Prayer request of Micah Salak for Vilma Salak from diabetes. Prayer request of Josel Lasatin sa kanyang pananakit sa tagiliran. Pico sa both ovaries. Prayer request of Kaharmanda for his mother Janet Bukad na mawala ang kanyang pananakit ng goiter at paa. Prayer request of Lisel Tayag for his father Mario Bulaon from arthritis. Prayer request of Pastora Karina for Sarah Miklat for quick recovery and no complication and infection. Prayer request of Jerilyn Lapus for Angela Silva na mawala ang bukol sa dibdib niya at mawala ang pananakit, and for Nilda Silva na mawala ang goiter at pananakit nito. Prayer request of Patrick Ferraria for Norger Ferraria for healing and fast recovery from gastric mass, successful operation and chemotherapy. Prayer request of Kathleen Lapus for Marie Chris Lapus na mawala ang bukol sa breast at pananakit nito. Healing for cancer patient. Prayer request of Jewel Tayag for Janine Balmores Alarcon. Prayer request of Joel Tayag for Sharon Fernandez for stage 2 thyroid cancer. Healing and fast recovery for
Enrique Balatbat, for Almira Joy Gomez, for Jane and Zenaida so Soriano, no, and for ni Casio Panaguran for fast recovery and for his blood pressure to be normalized. No? Pray for health, pregnancy, and protection for Jocelyn Lencoran. Prayer request of Nico Lencoran for promotion, Gilbert Lomano for stable income. Praying for CRC churches, land and building for CRC Santa Ana, CRC Pandakaki, CRC Pandan, and CRC Main. Funds for extension and expansion of building of CRC Santa Ana and for CRC Maribeles multiplication. True and committed disciples for CRC churches, praying for our country na malayo po sa malalakas na lindol at bagyo. Praying na hindi rin po maipasa ang SOGIVIL, sexual orientation, and gender identity expression sa Senate. Yes, Lord. Hallelujah, Lord. Dinadalangin po namin na lahat ng nakakaramdam ng kasakitan, kahinaan sa kanilang katawan, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na simula po nang tinanggap kanila bilang ama tagapagligtas po nila, ay sila po ay magaling na in Jesus' name, Lord. I-touch mo po ang bawat sakit, kahinaan na meron po sila sa kanilang katawan at palitan mo po ito ng kalakasan, Lord God, at lahat po ng dinidesire ng mga puso ng bawat anak mo, Lord God, pag nakikita mong tama ito at nasa magandang motibo po sila, ay alam ko po, Panginoon, ito po ay diringgin mo. Maraming salamat, Lord. In Jesus' name, amen and amen. So, announcement po, no? Daily morning prayer po is 5:30 a.m. no. Saturday po is on-site, no. Meron din po kami dito sa CRC Maribeles, no. 5:30 on-site po, no. Crossover po for 4 p.m. and Sunday service for CRC Santa Ana is 8:30 a.m. and for CRC Maribeles is 2 p.m. no. So, maraming salamat po. Ingat po ang lahat. God bless po.